Ako naniniwala talaga ako na yung meritocracy, yung merit po talaga, importante rin yun. Halimbawa po ako, na-appoint ako na secretary ng DOH. Hindi ko po tatanggapin dahil hindi naman ako doktor Kung magicero po siguro, tatanggapin ko. Magic lang naman yun Ang ibig ko po sabihin, Mr. President, nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague, ito po bang kabayaran, Mr. President? Ito po ba'y premyo? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, we just defer to the wisdom of the appointing authority, Your Honor. So, hindi rin naman daw nila, they were also caught by surprise nung nagkaroon po ng rigodon. So, they just have to follow orders, Your Honor, Mr. President. I will not question the wisdom of the appointing authority, Mr. President. I never will. Only the President can appoint anybody, nobody else. Ang problema lang, baka hindi siya in-advise ang mabuti. Kasi kung halimbawa, dadaan niya sa Commission on Appointments, siguradong hindi siya papasa, Mr. President. Because meritocracy, I think, is fundamental. That is the only way wherein the checks and balances of the legislature will come in. Without questioning the appointing authority, but we can assess the competence, the merit and fitness of the appointee. Now we are talking about the budget, Mr. President. We're going to entrust to the head of the LTO the budget that they required to execute the programs for 2026. The concern is, kung wala naman po kayong training sa gagawin ninyo, baka po, may papangako po ba ninyo na ang budget na ibibigay sa inyo ay talagang magagastos doon sa kanyang dapat nakapuntahan, considering na hindi naman po kayo talaga nakaakma doon sa posisyon na dapat sana ay naibigay doon sa talagang karapat-dapat. Mr. President. Well, Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, since the LTO will be directly under the OSEC, they will really monitor and make sure that they will function and the reforms that need to be instituted will be done. So, yan po ang commitment ng Secretary Lopez natin. In fact, meron nga akong ditong side Meron din pong appointee ron na hindi ako pabor no, na political appointee. Na we should appoint people who have the technical skills and know-how and knowledge para hindi masayang, not political appointees. I'm talking about the PNR chairman who was recently appointed. Sayang po ang ating pong PNR. Yan po ang advocacy natin, railway system. Nag-appoint po ng isang dati naming konsihal na who had a lackluster record kahit bilang konsihal. Kaya nga, minsan nasasayang, minsan nakakapagtaka rin. Ako rin, Mr. Chair, nagtataka rin ho ako minsan. Nangihinayang po ako sa posisyon. We should be appointing people who have that capability and knowledge in position para hindi ho nasasayang. Salamat po sa sagot. Ako naniniwala talaga ako na yung meritocracy, yung merit po talaga, importante rin yun. Halimbawa po ako, na-appoint ako na secretary ng DOH. Hindi ko po tatanggapin dahil hindi naman ako doktor Kung magicero po siguro, tatanggapin ko. Magic lang naman yun Ang ibig ko po sabihin, Mr. President, nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague, ito po bang kabayaran, Mr. President? Ito po ba'y premyo? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron Tama po, Mr. President? Sabi po niya, Asik Lacanilaw, siya nga po, he confirms that he was one of those on the plane with the former president. Opo, wala namang pagdududa doon. And there's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid sa dating Pangulo? Under what authority did you accompany the former president to The Hague, Netherlands?
According to kanina lao, being with the OSCE, they are on top of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. Kaya What po do siya you po'y mean kasama. they are on top of the Interpol, Mr. President? He is the local counterpart of the Interpol in the Philippines? PTC daw po is that's Interpol NCB Manila. Yun nga po. Yan po. The PCTC is the Philippine Center for Transnational Crimes. Opo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he is on top of transnational crimes. Kayo po ay special envoy. But the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if we assume that was regular. To Asik Lacanilaw that meron po daw siyang dokumento that he was well documented for him to be able to accompany the former president to The Hague, being the head of OSCE. Tapos yung PCTC po is the operational arm under OSCE, Your Honor, Mr. President. So yun po yung kanyang personality or credentials for being the former president. Can you give us a copy of that document, Mr. President? According to Sikila Kanilaw, it's with the Office of the President, Your Honor. Ano po? Nasa OP daw, sa Office of the President. Or the Office of the Executive Secretary. He will try to request for a copy, Your Honor. What does the document say, Mr. President? Sikila Kanilaw, he doesn't know exactly the contents of the document, but he was just informed that there was a document that designated or allowed him to accompany the former president, Your Honor, being OSCE. Why do you think, Mr. President, I should believe that statement? He referred to a document which content he doesn't know. Ang alam niya lang niya, pinasasama sa kanya, Pangulong Duterte. What kind of reasoning is that, Mr. President? Sabihin niyo na yung totoo para matapos na ako. Kasi sandali lang naman sana ako. Kung hindi lang paligoy-ligoy kayo, tapos na ako. Well, according to him, it was in the nung nagkaroon daw ng investigation dito regarding that, according to Secretary Remulla of the LG, that yun lang po na sinasabi that he was well documented when he accompanied the former president, Your Honor. Sinabi mo na naman si Secretary Remulla puro kwentong kutsero naman ang... Ganito na lang. Kung sakasakali, Mr. President, kung sakasakali lang naman, ito po kasi, tama naman yung aking suspecha, Mr. President. There was already an admission on the part of Ambassador Lacanilaw then nung nag-hearing ang isang committee in the Senate on the arrest of FPRRD, na nag-volunteer ka lang because there is no available official of PCTC o walang personnel. Kaya ang script to this effect that you just volunteered. So there is no document. So, which is very, very clear, Mr. President, that he himself volunteered due to the unavailability of personnel from PCTC. So he arrogated upon himself something that was not lawfully delegated to him. Sa mga kapatid, talagang parang bayad lang. Parang papremyo lang sa kanya ito. Kaya pala hindi niya maipaliwanag kung bakit siya. Alam mo, Mr. President, ganito po yan Lahat po ng notice ng isang korte, lahat ng subpoena o anumang klase ang ipatupad ng korte, yung sheriff po ang nagdadala. Kumbaga, yung PCTC dapat ang nagdala sa Pangulong Duterte. Pero kayo po nag-volunteer. Tama po. Ito Yes, po Your ang Honor, transcript. Yes, Your Honor, Mr. President.
Inaamin po ni Asik Lilaw na siya po ay nag-volunteer. Oh, nag-volunteer. So wala na yung dokumento Wala na yung dokumento eh. Hindi mo nga maipaliwanag kung ano yung content ng document. Kwento lang yun. Kwentong kutsero lang. Well, sabi po kasi niya, yun daw yung nabanggit nung sa Senate hearing na he was documented. You were documented as what? Kanina dokumento yung sinasabi mo ngayon. Ikaw na ang dokumento. Ano ba yun? Nung siya po ay nagboluntaryo, kinakailangan daw mabigyan ng dokumento para po siya po ay makaalis. At So, makasama. okay. The document says that you volunteered. Kasi nasa transcript talaga ng Senate, Yes, Your Honor. He confirms. So the last question now, since you volunteered to accompany the former president to The Hague, kahit na irregular, illegal lahat ang mga proseso, will you also volunteer kung sakasakali na babalik na ang dating Pangulo na ikaw rin ang mag-uwi sa kanya? He says that if there is an order for him to do so, he will volunteer to bring Paano him back. magiging voluntary yung kung ordering ka pa? Kanina nag-volunteer ka kanina. Mario Joseph naman na usapan ito. No, but kung may order daw, siya po isusunod, Your Honor. Hindi na voluntary yun. In-orderan ka na. Mandate na yun eh. Salamat po, Mr. President. Pasensya na po at tumaba lang ng konti. Maraming salamat po, Mr. Sponsor.